Ito ang report ng deportation sa Canada for year 2025. Guys, tumaas po ang deportation record ng Canada compared sa 2024. Ayon sa CBSA, Canada Border Service Agency report, mahigit 18,000 ang deported na as of October 31 pa lang of 2025. Meron pang 2 buwang nalalabi nang ilabas nila ang report na ito. At alam ba ninyo, ang pinakamataas na bilang ay nagmula sa mga aplikante for refugees ng Canada. Yun pong mga ang sabi ay non-compliant na mga applicants for refugees. Kumpara sa 2024 record na 17,000, so malaki po ang itinaas this year ng deportation. Aalamin natin ang iba pang detalyes ng record na ito. Hello everyone, si Ate Menchi po and welcome back sa ating isa na namang episode ng Menchi's Philcan Life. Kung gusto niyo po ang gantong paksa tungkol sa Canada, please subscribe to my channel. At sa inyo na dati ng subscribers, maraming salamat po sa inyo. You can also support me by being a channel member. So, i-click lang po ninyo ang join button sa baba to be a member of this channel. At gusto ko nang pasalamatan ang ating mga channel members. At gusto kong pasalamatan si Nanette Lapira, Joy Gabriel Channel, Lirby Grace Tabian, Blissful Balance 1, Jepons, JFY Darters, Ariandal Malinaw, Marlo Kwasay, Corazon Binene, Marciano at Nimpa. Salamat po sa inyong patuloy na support sa aking channel. And now, let's go to our topic, guys. Ayon po sa CBSA, ito ang Canada Border Service Agency, sa report po nila ngayong month of December pinalabas, pero hindi pa sakop yung November and December. So, figures na ito, medyo delay yung figures. So, as of that date ay 18,785 ang total na deported foreign nationals from Canada. So, kung ihahambing natin sa last year, 2024, ay mas mataas po ngayon ng 1,400 ang bilang. Plus, yung 2 months pa na idadagdag. So, ito po ang record high na deportation from Canada. Kasi if we would look at the record, yan po yung 2023, 2024, at ito naman ang 2025. Tatlong klase po or levels ang deportations nila. Yung isa ay ang tawag departure order. Yan po yung merong order ka ng petsa ng paglabas mo sa Canada kasi yun yung mga wala na silang status, na nag-expire na ang kanilang mga permit at iba pa. So, they should leave Canada at pagka sila'y aalis, kailangan ay i-report nila sa CBSA yung kanilang pag-alis dahil kung hindi po, yung departure order after 30 days ay maaaring mag-escalate into deportation order. So yung departure order pa lang magandang makalabas na kayo kasi you have the chance to come back. Ngayon, yun naman pong exclusion order ay ito yung you are temporarily banned from coming to Canada, mga 1 taon, or pagkaraw po, severe case of misrepresentation, maaaring 5 years ka na in entering Canada. Pero, may option po kung interesado kayong bumalik dito, meron pong tinatawag na ARC, ang Authorization to Return to Canada. At mag-a-apply dyan, kung makakapasa kayo, you can come back to Canada kahit kayo ay nagkaroon ng exclusion order. And number 3 ay yung deportation. Ito po yung pinakang mataas, permanently banning them to come back to Canada. Pero meron pa rin pong paraan. Pwede pa rin silang mag-apply sa ARC, ang Authorization to Return to Canada. At pag na-approvean, then they can also come back to Canada. Okay po? So, sa tatlong level, ito po ang figures. Ang departure order, merong 3,982 na umalis. And then, exclusion order ay merong 5,821. At ang deportation ay 8,982. So, mas marami pa rin po yung deportation. Sa mga dahilan po ng kanilang deportation for this year 2025, ayon sa report ito criminality na dahilan ay merong total na 734. So, ito yung mga taong meron pong criminal cases. Transborder criminality, 117. Organized crime, 79. Misrepresentation, 122.
Cessation ay 36. Non-compliance dun sa mga hindi claimants ng refugee ay meron pong 2,065. At yung non-compliance nga ng mga refugee claimants ay 15,605. Imagine the number po, ang laki. 15,605. Bakit ganon? Kasi napakarami po ng claimants ng refugees sa Canada. Yung other naman na hindi na po binanggit, others ay merong 27. And grand total, 18,785. Yun. So, lumilitaw po ng may pinakamalaking bilang ng dahilan ng pag-deport sa kanila ay ang hindi po sila pumasa doon sa kanilang application for refugee sa Canada. Let's take a look guys sa geographical location ng mga na-deport. Per region po ito. So, sa Atlantic region, in total for 2025, 148. Maliit lang ang bilang ho sa Atlantic. Quebec, wow, 8,450. Northern Ontario, 455. Greater Toronto area ay 5,847. Sa Prairie area ay 1,246. Sa Pacific area po ay 1,780. Grand total ay 18,785. So, if we will take a look, ang may pinakamalaking bilang po ay ang Quebec with 8,450 na mga deported for this year. And second na dyan ay ang GTA, Greater Toronto Area with 5,847. Kung titingnan mo ay ang Quebec is buong province of Quebec, samantalang ang Greater Toronto Area ay isa lang pong malaking city with nearby municipalities. At malaki po yung bilang. So dito pa rin sa atin, masasabi natin by density, ay mas marami pa rin po dito sa atin sa Toronto as compared to Quebec. Mabalikan ko guys yung tungkol sa non-compliance ng mga refugee claimants. Na merong 15,605 dito sa buong Canada. Bakit ganon? Kasi nga po napakarami ng ating mga applicants for refugees in Canada. Na yung iba naman ay hindi po talaga qualified to be a refugee in Canada. So, anong mga dahilan bakit sila ay nare-remove o bakit sila nade-deport? Ang isang dahilan po ay, ang iba sa kanila ay meron din pong criminality cases. Mas marami naman ay yung mga non-compliant na mga refugees. Inaabot nga ng 15,605 sila. Yan po yung mga hindi umatan sa hearing. Kasi may mga hearing yan kung ano yung mga dahilan kung bakit sila nag-a-apply. Yung hindi umatan sa hearing or missing ang document nila, kulang yung mga supporting documents na kailangan ng court, and then misrepresentation of facts. Yung number one pong tinitingnan ng Canada, yung misrepresentation of facts. Yung nagbigay ka ng maling impormasyon para lamang i-push mo ang iyong aplikasyon. Yun po ay napakalaking no-no sa immigration sa Canada. So as of November 2025, meron daw pong 299,000 na pending tayo rito sa Canada na mga applicants for refugee claims. Dami almost 300,000 and it keeps on growing. So marami sa mga yan ay hindi po naman talaga qualified to be granted as refugee claimants. So kaya maraming bilang po ngayon ang nakikita nyo sa ating report na deported ay sila yung may pinakamalaki 15,605 for this year. Magkano ang ginastos ng Canada sa deportation process na ito? Sang-ayon po sa ulat ay umaabot ng $78 million na tumataginting ang ginastos ng gobyerno sa deportation process na ito. Bakit malaki ang ginagastos? Kasi ginagastosan ng Canada yung pagpapauwi sa mga deportees. Halimbawa, yung pagsakay nila sa aeroplano, kung minsan kailangan pa po ng escort, kailangan pa ng mga medical attention, pagpapadoktor at iba pa bago sila ay makaalis sa Canada. So, total of 78 million for this number this year. Pero alam ba ninyo na napakalaki pa ng backlog?
marami pa po na pending na deportation na hindi pa po naipatutupad. Sang-ayon sa report pa rin nila, ang mga backlog po, there are about 10,000 na mga warrant na over a decade na hindi pa naipatutupad. Over a decade, 10 taon na. So, nasa na mga taong yon? Undocumented na po sila at nandito sa iba't ibang parte ng Canada. So, that's the reason why there are so many undocumented dito po sa Canada. So, more than 10,000 ang over a decade na. And there are 30,000 more removals that are in progress. Alin ang top 10 na mga bansa o nationality na na-deport for this year? Ayan, tingnan po natin. Nandiyan po sa screen. Ito ilalagay ko ang top 10 na mga bansa. Ngayon sa table na ito guys, ito yung sinasabing 30,000 pa raw po in progress na hindi pa naipatutupad na mga removal. Ano ho? Per region. Ayan ho, by Atlantic region, there's 782. Quebec, merong 218,000 na in progress, hindi pa naipatutupad. Northern Ontario, 17,000. GTA, 102,800. Wow. Southern Ontario, 4,000. In the Prairie Provinces, 19,600. In the Pacific region, 35,700. Not yet assigned to a region. Meron pa palang ganun. Wala pa silang region. Nakalutang pa sila. 156,000 po. Grand total, 556,600. Mahigit kalahating milyon pa. Etong mga sinasabi po sa record na hindi pa naipatutupad na mga deportation or exclusion na mga nasa loob ng Canada. To end our video today, what can we say? Mahigit kalahating milyon pa yung hindi pa naipatutupad na deportation. Tapos ay pinagmamalaki natin yung report na nasa 18,000 ang na-deport for this year. Napakaliit na bilang po kumpara doon sa hindi pa naipatutupad. So, we're thinking, is it difficult? Mahirap ba na ipatupad ang deportation? Mahirap ba ang proseso? Magastos ba ang proseso? I think yun po nga ang katotohanan. And I think parang mabagal at malambot ang implementasyon. Ganon ba kabait ang Canada kung bakit dumami ang hindi na de-deport? Ayan. So, maraming interpretasyon kayong masasabi guys, pero ang sa atin lang po, inilalahad ko lang sa inyo ang katotohanan ng balitang ito ho, no? Marami nang natutuwa kasi record high ang 18,000, maybe more than 18,000 because there are 2 more months na hindi kasama. Kumpara sa last year and the other year, at sana po ay yung karapat dapat talagang manatili sa Canada would stay, at yung mga hindi tumupad at nag-violate ng mga batas ng Canada must go out. Yun ang sa atin lang po, no? So, good luck everybody sa inyong pag-stay in Canada. Good luck in your journey. At sa atin lang ho, kung talagang tumutupad tayo, sumusunod tayo sa mga batas ng bansa kung saan tayo nagpupunta, that would be our best na puhunan para manatili tayo sa isang bansa tulad ng Canada or maybe in other countries na inyo pong that you are eyeing to go to in the near future. So, good luck everybody. Sa Ate Menchie ito. Thank you for watching. At kung nagustuhan nyo ang ating video ngayon, please give me a thumbs up, give me a like, or subscribe to my channel. Sa inyo po na mga dating subscribers na, thank you very much. You can support me by being a channel member. Click the join button dyan po sa baba. At gusto kong pasalamatan si Nanette Lapira, Joy Gabriel Channel, Lirby Grace Tabian, Blissful Balance 1, Jepons, JFY Darters, Ariandal Malinaw, Marlo Kwasay, Corazon Binene, Marciano at Nimpa. Salamat po sa inyong patuloy na support sa aking channel. This is Ate Menchie from Toronto. Thank you for watching and see you again. Bye!